Nagsiselos ka. Hindi nga sabi ako nagsiselos, Thea. Nagagalit lang ako. Iba ang selos sa galit. Hindi mo maintindihan? Mapangalas kang humagikik pa si Althea. Dahilan para muling halikan ni Renz ang labi niya. Dahil naririndi siya sa boses nitong patuloy na ng aasar. Renz, hindi ako nagsiselos, Althea, dahil alam kong kahit na maghiwalay tayo'y mananatili pa rin akin ka. Nagdurugo man ang puso ay walang nagawa si Althea kung hindi ang pagbigyan ng kanyang sarili. Nagpatangi siya sa agos ng mainit na mga haplos ni Renz. Nang muli nitong angkinin ang kanyang labi, nanginginig yun pero hindi niya naman magawang pigilan ang sarili. Nasa ganung posisyon sila nang pumasok ang sekretary dito ni Renz. Sir, natigilan to. Kitang-kita niya kasing halos nakahiga na si Althea sa sofa. Habang nasa ibabaw naman si Renz. Sorry po, isipin niyo na lang po na wala akong nakitang kakaiba dito. Tumalikod na to sa kanila. Putragis naman, bakit hindi ka man lang kumakatok sa pintuan? Pabalikwas na bumaba si Renz sa ibabaw ni Althea. Bahagyang nataas niya ng laylayan ng suot na damit ng asawang nakatitig na sa kanya. Sorry Mr. Salmeda, nasanay lang ako na hindi kumakatok bago pumasok. Parang sinisilabang nag-iinit ng magkabilang pisngi ni Althea. Dala ng sobrang pagkahiya sa naabutan ng sekretary ay umahon siya ng sofa. Walang imik na sinampalang mukha ni Renz na nagulat sa ginawa niya. Bago pa makapag-react ang lalaki patakbo nang lumabas ng room si Thea. Althea! Nang makabawi malakas na sigaw ni Renz na halos pumutok ng mga ugat sa leeg. Sa nararamdaman niya sobrang galit. Bumalik ka dito, ano ba? Buisit ka! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Nagpuyos pa sa galit si Renz nang hindi siya pakinggan ni Althea na halos ay lakad takbo nang gawin. Para na siyang hihimatayin. Oras na lumingon siya dahil alam niyang galit si Renz at makakatikim na siya rito. Sir, sorry po talaga. Kasalanan mo to eh. Baling ni Renz na galit sa sekretary. Namewang pa siya upang ipakita ditong hindi niya nagustuhan ng nangyayari. Kung marunong ka lang sanang kumatok, pinagsalikop na sekretaryong dalawa niyang palad upang ipakita ang sinsirang paghingi niya ng tawad. Nakita niya na kung paano manlisik ang mga mata ni Renz nang dahil sa nangyari. Get out of my office! Sir, lalabas ka o tatanggalin kita sa… Parang kidlat na patakbong lumabas ang sekretary. Isinara pa ang pintuan. Ano bang pumasok sa utak mo, Renz? Bakit ba panay ang halik mo kay Althea? Si Eleanor ang mahal mo, okay? Hindi ang Althea na yun. Min! Sapo ang ulong pabagsak na naupo na si Renz sa sofa. Kung kanina wala ni isa siyang problema, ngayon biglang dami na kagad noon. Ginulo niyang buhok matapos na pasadahan ng daliri niyang labing dumapo sa bibig ni Althea kanina. Maring ipinikit na niyang mga mata sabay sandalan ng kanyang likod. Kinapa niya sarili na may mas malalim pang gustong gawin kay Thea. Pambihirang buhay to, oo. Sa mga sandaling iyon ay nakalabas na ng company sa Althea. Taas ang noong dumaan siya sa lobby kung saan pinagtitinginan siya ng mga staff at nang lingunin niya, ay agad na silang yumukod at nag-iwas ng tingin. Nang masiguradong mga employing wala na doon ang asawa ng CEO nila, isa-isa nang nagbulungan. Siya ba talaga ang asawa? Hindi natin alam, hindi naman si Mr. Salmeda ang nagsabi. Pero kilala niya si Sir. Hindi kaya mistress lang siya? Hoy, itiko mo nga yung bibig mo. Mamaya yun ang totoong asawa, tignan natin baka matanggal ka pa. I'm just stating the fact. Parang hindi siya papasang asawa ni Mr. Salmeda. Sino sa tingin mong papasa ha? Ikaw ba? Tigilan mo ng mangarap. Nagtawanan ng mga employee. Nakaugalian na rin nila dati pa na pagpantasya ng makisig at walang kaalam-alam nilang CEO. Samantalang kakaalis lang ni Eleanor sa bahay ng mga Salmeda ng oras na yon. Nagpilit siyang bumisita sa mga ito upang kunin sana ang loob ng mag-asawa kahit na inaayawan siya. Isa sa mga employee na kaklose niya at kakilala na nagtatrabaho sa lobby ng building ng Salmeda Holdings ang tumawag upang ipaalam sa kanyang kaganapan doon sa araw na to. Sigurado ka dyan? Oo, Eleanor, nanggaling siya dito. Galit na galit siya. Kung hindi niya nga napigil ang sarili baka naibato pa niyang cellphone sa kalsada. Nagustot pang mukha niya nang maisip na baka maraming maniwala kay Althea. Siya dapat ang kilalanin ng mga nagtatrabaho dito. Sige, salamat sa pagtawag. Problemado na nga siya kung paano niya kukunin ang loob ng parents ni Renz. Heto pa si Althea at dumadagdag.
Hindi na lang makisama sa kanya. Kailan ba matatapos ang lahat? Kasalanan talaga to ni Althea. Kung pinirmahan niya lang ang annulment, hindi sana tapos ng problema ko. Hindi na siya nagtagal sa bahay ng mga Salmeda. Literal na binabaan niya lang ang mga regalo niya sa soon-to-be in-laws niya at nagpaalam na rin. Nakita niya na gustuhan to ng ina ni Renz. Ewan lamang sa ama. Nawala na siya ng amor na magtagal at makipagplastikan. Bakit pa ba nila ako pinapahirapan? Dala ko na ng tagapagmani eh. Dapat mas pinapaboran nila ako. Malapit na ako maging original. Padabog siyang sumakay ng cab, uuwi na siya. Plano niya rin sanang puntahan sa office si Renz. But since galing na doon si Althea, baka pa magkaroon ng confusion sa kanila. Tsak niya rin hindi kakatawa yun na Renz. Next time na lang siyang bibisita sa opisina. Minabuti na lang niyang tawagan si Renz pagkarating niya ng bahay. Babe, kamusta? Umikot ng mga mata ni Eleanor na marinig parang hindi to interested. Na-miss na kita. Kailan ka bibisita? Hindi siya sinagot ni Renz ng mga sandaling iyon at okupado pa rin si Althea ng kanyang buong isipan. Masama ang pakaramdam ko. Kailangan mo lang ipahinga yan, huwag kang galaw ng galaw. Ugatan ng buong likod ko kakahiga, saka medyo nasusuka. May gusto rin akong kainin, babe. Sige, pupunta ako. Sabihin mo sa kung anong gusto mong kainin. Nagpalit ang emosyon ni Eleanor sa excited. Sinimulan niyang sabihin ang cravings niyang mga pagkain. Hintayin mo ko, bibili lang ako. Kakahinto pa lang ng sasakyan na Renz ay halos mapunit ng labi ni Eleanor na lumabas at sumalubong. Babe! Sa nagmamadaling mga yapak ay nakalimutan niya pang magtsinelas. Nakasuot lang ito ng manipis na pantulog kung saan ay visible ang hubog ng kanyang katawan. Ngumiti lang si Renz pero wala pa rin sa sarili ng gantihan niya to ng yakap. Nangunyapit pa sa laag niya sa Eleanor, pilit niyang inaabot ang labi ni Renz upang pupugin ng mga halik. Babe, bakit ganyan ka? Ang tabang mo. Hindi mo ba ako namimiss? Pahapyaw na hinawakan ni Renz ang bewang ni Eleanor at bahagyang tinulak ang katawan nito palayo. Babe! Angal pa ng babae. Napansin ni Eleanor ang palalamig ni Renz. Pero minambuti niya manahimik at hindi yan pansinin. Ano ba naman yung suot mo? Yun ang nagisagot ni Renz. Bakit? Anong mali sa suot ko? Nasa bahay lang naman ako at isa pa mas maluwag ang damit ko at malambot sa katawan. Mas komportable ako. Nang hindi pa rin siya pansinin ni Renz ay hinaplos ng Eleanor ang likod ng palad niya sa mukha nito. Pilit na hinuling malikot ng mga mata. Sorry kung pinapunta kita dito. Alam kong sobrang busy ka sa opisina. Tara na sa loob. Walang gana sagot ni Renz na nauna ng lumakad. Sumimangot si Eleanor, iba doon ang inaasahan niya. Hindi ganito na parang iniiwasan siya ni Renz. Babe, ano ba namang reaction niyan? Madarama niyang tawag, napatigil sa Renz sa may pinto ng apartment ni Eleanor. Nang lumingon ay nakita niyang hindi pa ito sumusunod. Ano pang ginagawa mo dyan? Pabebeng umuso si Eleanor. Wala ka na bang pakialam sa akin? Hindi mo malang hinawakan ang kamay ko, iniwan mo din ako dito. Napabuga ng hangin si Renz. Sa totoo lang ay nagmamadali na siya. Kailangan niya muling bumalik sa opisina. Siningit niya lang ang pagpunta sa apartment ni Eleanor. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo na ba ako love? Eleanor, napipigtas ng pasensya nito ni Renz. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang niirita sa babae. Mahal niyang babae pero itong mga nakarang araw hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit mas interesado na siya kay Althea. Nang mapansin niyang mapipinto na umiyak si Eleanor ay malalaking mga hakbang binalikan niya to. Sorry Eleanor, halika na. May malalim lang akong iniisip kaya medyo lutang ang isipan ko. Hinaplos ng likod ni Eleanor upang amuyin ng babaeng umaarte. Huwag ka nang magtampo. Sige ka, magiging iyakin ang anak natin. Lambing niya kay Eleanor na hinalikan pang labi ang mabilis na babae. Ayan, ayos na? Patawarin mo na ako. Huwag mo nang pabahabain pa to. Sumimangot pa si Eleanor sa hilat siya ng mukha'y halatang hindi lang yun ang gusto nitong mangyari. Alam mo hindi natin pwedeng gawin ang lagpas pa sa yakap at mga halik. Baka makasama. Unti-unting bumangon ang galit ni Eleanor sa batang nasa sinapupunan. Kung wala lang ito, malamang kanina pa'y magkaulayo ng mga katawan nila. Miss na niya makasiping si Renz pero ayaw nitong pumayag. Ilang beses man niyang sabihin na okay lang yun, safe pa rin. Ayaw pa rin talaga nito ni Renz. Nakakainis naman, sabi sa online search, safe pa raw yun. Sige na babe, gawin na natin. Bilisan mo na lang, gusto ko na talaga yun eh. Eleanor.
Padabog na lumayo si Eleanor. Pinili na lang niyang tunguhin ang table at iset ng mga pagkain dala-dala ni Renz. Lalo lang sasamang loob niya kung hindi niya yung gagawin. I'm really sorry babe kung hindi kita kayang pagbigyan. Once na lumabas ng baby, pwedeng-pwede na ulit. Nanatiling tahimik pa rin si Eleanor. I love you babe. Lambing pa rin ni Renz sabay halik sa gilid ng kanyang leeg. Pinagapang pa ni Renz sa mga kamay niya mula sa bewang nito paakyat sa may dibdib ni Eleanor. Humagik-hik nang nakikiliti ang babae. Nabuhay pang init na bumabalot sa katawan niya. Umikot na si Eleanor paharap kay Renz. Muling niyakap niya ang dalawang braso niya sa leeg ni Renz. Pinalamlam na mga mata, nakatingin na sa mukha nito. I love you so much, Eleanor. I love you too. Sabik sa isa't isa na naglapat ang labi nilang dalawa. Dahil mainit ang katawan ni Eleanor at parang hayop na inhit. Lumalim pa yun ng mas lumalim hanggang mas madarang. Eleanor, medyo tinulak ni Renz ang katawan ni Eleanor papalayo. Frustrated na tinapunan siya ng tingin ni Eleanor. We can't do this. Let's try. One time lang naman, babe. Please. Sige na, pagbigyan mo na. Hindi na nagawang tumanggi pa ni Renz ng lantarang maghubad. Nang damit sa harapan niya si Eleanor. Halata ng umbok ng tiyan nito pero nabaglit yun sa isipan niya nang makitang nag-aanya niyang hiwa sa pagitan ng kanyang mga hita. Walang pag-aalinlangan na niyang sinunggaban si Eleanor. Tila hayok sa lamang inangkin ang katawan nito ng paulit-ulit na humantong sa sala ng naturang apartment. Dumiretso si Althea sa company ni Kenzo matapos manggaling sa Salmeda Holdings. Sa pinto pa lang isinalubong na siya ng hindi makapaniwalang si Kenzo. Agad na umabot sa lalaking balitang ginawa ni Althea sa kumpanya ng sariling asawa dahil sa investment. Bakit mo ginawa yun, Althea? Ang alin? Painosenteng tanong niya sabay hubad ng sting bag. Wala akong masamang ginawa. Hindi rin ako nag-eskandalo. Gusto ko lang namang malaman kung bakit binawi niya investment sa company mo. Sinabi niya bang dahilan? Inalala ni Althea mga nangyari at kagad siyang kinilabutan nang mabalikan sa isipan ng paghalik na ginawa ni Renz. Idagdag pang nakita sila ng sekretary ng asawa niya. Paniguradong kakalat yun. Matabil pa naman ang dila ng babaeng yun. Hindi. See, nagpagod ka lang. Humingi ako ng pasensya. Tapos okay na kagad. Saka palang naisip ni Althea na hindi malinaw kung payag ba sa Renz na hindi nabawiin ang investment. Walang naging klaro silang usapan. Nagalit ito nang sabihin niyang nililigawan siya ni Kenzo. Medyo natawa siya doon. O may iba pa bang nangyari? Umayos na upo si Althea na pangalumbaba. Nais niyang matawa sa kalokohang ginawa. Paano? Malinaw pa rin sa balintatawan niyang galit na mukha ni Renz. Ayos lang naman sa akin bawiin yung investment. Walang problema. Pero wag siyang umasang tutulungan ko siya sa'yo. I mean kay Architect AL pala. Doon palang sumilid sa isipan ni Althea na meron nga palang bala si Kenzo. Yung tipong hindi niya na kailangan pang pupunta sa office. Hindi niya naalala yung kanina bunga ng pagkabigla sa mga nalaman. Tawagan mo kaya siya. Sabihin mo yan baka sakaling matauhan siya. Naburong mga mata ni Kenzo kay Althea. Duda siyang naayos ng babaeng lahat sa ka-business deal niya. Kung naging maayos ang usap nila, hindi na ito magsasuggest na tawagan niya. Ikaw na lang ang tumawag. Klaro mo sa kanya bago akong tatawag kapag ayaw niya pa rin. Hindi naman ako mawawala ng malaki, siya. Walang nagawa si Althea kung hindi ang sumunod sa question ni Kenzo. Labagman sa loob niya denial niyang phone number ng kanyang asawa. Ano kailangan mo? Ikaw pa talaga may lakas ng loob na tumawag? Nakagat ni Althea ang labi. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng sasabihin. Hindi lang yun, sinampal niya pa to kanina bago siya umalis. Yung about sa investment, buo ng desisyon ko. Hindi ko na yun itutuloy. Huwag ka nang makiusap. Hindi magbabago ang desisyon ko. Okay. Akmang ibababa na sana ni Althea ang tawag nang marinig niyang boses ni Eleanor sa kabilang linya. Sino yung kausap mo, babe? About sa business lang, babe. Napalitan ng selos ang hilat siya ng mukha ni Althea. Ini-imagine niya na magkasamang dalawa. Matagal niya nang tanggap yun, pero may mga pagkakataon pa rin na nagsaselos. Hindi ka ba magmamakaawa sa akin? Makikiusap na pagbigyan ka? May sira talaga yata sa ulong asawa niya. Kanina sinabihan siya na wag na makiusap, tapos ngayon magtatanong pa to. Hindi, bakit ko naman gagawin yun? Huwag mo sanang pagsisihan ang resulta ng pag-withdraw mo ng investment. Hindi na ni Renz pinatapos pang sasabihin niya at kagad na ibinaba. Ang kapal niya, binabaan ba naman ako ng tawag?
Napatayo na sa upuan si Althea at namewang. Hindi niya matanggap na habang nagsasalita pa siya ibinaba na nito ang tawag niya. O tama na yun, Althea. Tama ng galit at baka ma-stress ka pa. Hindi niya deserve na magkaganyan ka. Alam mo hindi makakabuti sa katawan mo, sa bata. Hayaan mo na lang siya, ako nang bahala. Huwag mo na siyang pilitin kung ayaw niya. Humanda siya. Oras na ituloy niya ang pag-pull out ng investment sa Marquez Designs. Hindi ko gagawin ang design na papagawa niyang building. Manigas siya. Kasalanan niya yun. Humanap siya ng iba. Naglagay ng tubig sa baso si Kenzo at inabot yun kay Althea. Bakas kasi sa mukha ni Althea na sobrang galit. Kalma na, huwag mo na siyang isipin. Masisira lang ang araw mo. Kung ibang babae lang ako, baka kinasuhan ko na siya ng adultery. Lalo na't malakas ang laban ko dahil akong original niyang asawa. Hindi lang yun, nabuntis niya habang kami pa. Nagtaas baba ng dibdib niya sa sobrang galit na nararamdaman niya. Hey Althea, tama na nga, kalma na. Walang mabuting may tutulong yan sa'yo. Ikalma mo ng sarili mo. Inalalaya siya ni Kenzo na maupo, nilakas ang pangbuga ng aircon. Dapat talaga hindi ko na lang pinasabi sa'yo Hina-high blood ka. Hindi sumagot si Althea na kagad nang nilagok ang baso ng tubig. Huwag ka na mag-alala, ako na ngang bahalang humanap ng remedy in case na mag-pull out pa rin ang investment ng asawa mo. Ako na. Unti-unting naging normal ang hinga ni Althea hanggang sa kumalma to. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Ibali mong lahat ng inis mo sa pagdadrawing. May ilan akong client na nais simpleng design. Pwede mo na tong simulan. Talaga? Oo, ipapasa ko lahat sa email mo. Sige Kenzo. Dumilim ang mukha ni Renz after niyang ibabang hawak na phone. Nanonood pa rin sa butong inis niya kay Althea. Naguguluhan na siya sa sarili. May mga times na masaya siya nakikita to at may mga times na hindi. Buwisit talagang babaeng yun. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Eleanor. Sumidhi pang galit niya kay Althea. Sa halip na pag-aanin kasi nitong lahat ay mas lalong pinapabigat. Bakit babe? Ano naman bang ginawa sa'yo ng babaeng yun para magalit ka ng ganyan sa kanya? Naikuyom na ni Renz ang kamao nang maalala kung paano siya nito sampalin kanina. Sa harap ng sarili niyang sekretarya, pinahiya siya nito. Ano na lang ang iisipin ng sekretary niya? Under siya? Talunan kay Althea? Nakakababa kaya yun ng dignidad. Babe, muli pang kinuha ni Eleanor ang atensyon ni Renz na mas dumilim pa ng muka. Pero hindi siya pinansin, dumukwang na siya. Ginagap ng isang palad ni Renz na nakakuyom pa rin. Sinubukan niya muling kunin ang atensyon nito pero sobrang nang galit ito to the point na mangalit na mangngipin ito. Ano bang ginawa sa'yo ng babaeng yun at ganyan ka mag-react? Lumakas ng volume ni Eleanor dahil feeling niya itchapwera siya. May hindi ba ako alam? Sabihin mo sa akin, ako magtuturo sa kanya ng lesson. Halos kapusin na ng hininga sa Eleanor. Lawrence naman, kanina pa kita tinatanong diba? Hindi mo ba ako papansinin? Bigi ka ba, ha? Napaangat na ng tingin sa Renz kay Eleanor na pasabunot siya sa sarili niyang makita kung gaano to kagalit. Ano mo ba ako? Kanina pa kita. Malakas na sinuntok ni Renz ang table kung saan maingay na umalog ang mga utensils. Tumayo na rin to. Pwede ba Eleanor, huwag ka na sumabay. Ang dami kong problema, huwag mo nang dagdagan pa. Hayaan mo na lang ako, huwag mo na rin akong pangunahan. Pwede ba ha? Pwede? Napaawang ng bibig ni Eleanor, namilog ng mga mata sa gulat. Hindi makapaniwalang nagawa siyang sigawan ni Renz na ni minsan sa kanilang pagsasama hindi nito ginagawa. Ngayon lang naman yun. Bakit ka sumisigaw? Bakit ka sa akin nagagalit? Ako bang kaaway mo? Maluha-luha ng mga mata ni Eleanor, masyado siyang emotional. Dala ng pagbubuntis niya kaya siya ganito. Bagay na hindi maunawaan ni Renz. Dahil sumasawsaw ka, dumadagdag pa. Pabayaan mo ko sa problema ko, wag mo kong pakialaman. E di sana hindi mo ko pinarig sa akin na lahat para mawala akong alam. Si Althea ang kaaway mo, hindi ako. Bakit parang sa akin mo binubunto ng inis mo? Ang galit mo, kakampi mo ko, hindi akong kaaway mo. Bumuhos ng luha nito na parang api. Mahigpit siyang niyakap ni Renz. Nahimasmasan na doon ng lalaki. Bullshit. Babe, sorry na. Hindi ko naman sinasadyang sigawan ka. I hate you, Renz. I hate you. Halos isang oras pang ginugol na Renz sa apartment ni Eleanor bago niya ito tuluyang napatigil umiyak. Katakot-takot na pakiusap ang ginawa niya para lang kumalma to. Gusto mo bang sa apartment ko matulog mamaya? Umiling si Eleanor. Ayoko, ikaw ang matulog dito. Sige babe, kukuha lang ako ng damit sa apartment. Tapos punta na dito. Pagbalik niya ng office ay kagad na siyang sinalubong ng sekretary.
Sir, napacheck ko na po sa IT ang IP address ng device na ginamit sa pag-reply ni Architect EL sa atin. Napapreno si Renz sa paglalakad at humarap na sa kanyang sekretary na hindi pa rin makatingin ng diretso. Tapos, nalaman ko ng IP niya ay nandito lang sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala sa ibang bansa si Architect EL. Kagaya ng sinasabi ni Mr. Marquez sa atin at ang rason mismo ni Architect EL. Ganun ba? Interesante. Gusto yata maglaro ni Mr. Marquez ng taguan. Pagbibigyan ko siya, etong gusto niya, sige lang. Kailanman hindi ko siya atrasan at susukuan. Umangat ng mukha ng sekretary. Naghahamon na kasi ang tono ni Renz na animoy merong kaaway. Sir, ibig sabihin lang po nito, hindi baka may-ari ng Marquez Designs ang utak para lokohin kayo. Baka si Architect EL din ang punot dulo dahil ayaw niya magpakilala. Maari, posible rin na magkakilala ng dalawa at sila ang nagpaplano nito. Nag-release na rin ako ng online poster regarding dito. Marami na rin na nag-comment. Baka lang may mga nakakilala sa kanya, hindi na tayo mahirapan pang hanapin siya. Okay, padalahan mo ulit siya ng email regarding sa per floor design ng building natin. Baka may makuha pa tayong ibang details ng dahil dito. Noted po sir. Hindi ba't nasan mo ng payment sa kanya? Opo sir, kagaya ng usap niyo ng Marquez Designs once na natapos ang draft ng design ng building. Overseas po ang bank kung saan ito na-send. Lingid sa kaalaman nila ng ibang nimang gamit ni Althea sa bank na nakadikit sa pangalan niya as EL. Okay, basta balitaan mo ko once na may nalaman ka pa about sa kanya. Nabaling ang atensyon ni Renz dito. Kung kanina'y about kay Althea ang iniisip niya, ngayon ay about na yun sa misteryosong architect ng design. Gagawin ko po sir. Tuluyan ang pumasok sa loob ng office niya si Renz upang ituloy ang naudlot niya pang trabaho kanina. Sa kabilang banda hindi pa rin mapakali si Althea. Hindi siya believe sa sinabi ni Kenzo na siyang bahala. Kilala niya to, pababayaan na lang niya yun hanggang sa makalimutan. Kailangan may gawin ako, hindi pwedeng wala. Kilala ko si Kenzo, sa halip na habulin niya to ay for sure na pababayaan lang niyang lumipas. Isang planong nabuo sa isipan ni Althea. Alam niyang maaring hindi ito magbunga ng maayos pero nais niya pa rin subukan. Kung ano man ang resulta, mabuti na subukan kaysa tumunganga lang at walang gawin. Gulantang na natigilan si Renz pag-uwi niya ng apartment nang makita niya si Althea nakatayo sa gilid ng pintuan. Mabilis na umigting ang panga niya na masilayan ang mukha nito. Kung kanina naging okay na siya, bumalik ang pagiging aburido niya. Nanlamig ang mga tinging pinupukol niya kay Althea. Anong ginagawa mo dito? Ngumisi lang si Althea sa kanya na mas nagpasama ng timpla ni Renz. Akmang sasampigain niya ng babae na bigla itong magsalita. Pag-usapan natin ang annulment. Nabitin ng palad ni Renz sa ere na mewang ng lalaki at pagak na tumawa. Iba ang kahulugan sa kanya na salitang yun. Para bang may iba pang plano ngayon si Althea. Anong tungkol sa annulment natin? Sinadya mo pa talaga akong puntahan dito para ano? Dagdagan ng halaga ng perang hihingin mo? Natameme si Althea, hindi talaga yun ang plano niya. Ang gusto pa rin nilang pag-usapan ay tungkol sa investment nito. Alibay niya lang yun. Magkano na ngayon ang gusto mo? Parang 15 million. Gusto mo na ba siyang maging 20? 30? 40? Nahiya ka pa? Ano? Ano kaya't gawin mo na yung 50? Naliit na si Althea. Ganito na ba ang tingin sa kanya ng lalaking misang minahal niya? Mukha siyang pera? Ang tigas din talaga ng mukha mo na magpakita pa sa akin ngayon. Inilahad ni Althea ang mga kamay. Hindi pinatulan ng pag-aalboruto. Akin na susi ng apartment mo. Sa loob natin pag-usapan ng lahat. Ano? Dito mo ba gustong magsigawan? Gusto mong iparinig sa kapitbahay mong dahilan ng annulment? Althea, ano? Binibigyan lang naman kita ng choice at inilayo kita sa kahihiyan. Nangalit pang bagang ni Renz sa sinabi ni Althea, hindi niya napili pang bugso ng damdamin niya. Pahaklit niyang hinilang bandang leeg ng damit na suot ni Althea at hinila na yun papalapit sa kanya. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa kasinungalingan mo at mahulog sa patibong? Hindi na yun mangyayari.